Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101. Talaga maraming finisher from other country na mga off-color dahil iba yung terrain nila doon sa terrain natin dito. Although kasi alam naman natin kapag ang off-color pag lumipad, mostly sila yung unang target ng mga predator. Dahil makikintab, tapos pag nasa ere, napagkakamalan talagang parang ibon o whatever. yes, opo. Migratory bird. Lalo na kapag mostly kapag may nakakawalang mga parrot or yung mga maliliit na mga lovebird, mga African lovebird, ayun din mostly nakikita namin. Ayun ang unang natatarget ng mga lawin. Oo, nahabol talaga. So ayun yung unang nagiging kasi kapag once na nasa wild na sila, lalo na kapag captivated sila tapos nakawala. Minsan mga 3 to 4 days lang ang lifespan lang nila sa kasi di sila makakain eh. Kaya mostly makikita mo sila kung nasan yung mga huni na naaakay na pumupunta doon sa So ayun yung nakikita namin Pero yun ang challenge siguro kung marami ng rare color sa yung papawid. Marami na makakauwi. Kasi pag kukunti lang di ba? Kaya masaya ngayon, pag foreign judges Pag foreign judges, masaya. Even on my other animals, mga koi, puro imported judges. Now, this year, I'm coming up with leopard gecko, sugar glider, tsaka life bearer. Puro imported ang judges. So, pag imported, maraming gusto, may ganyo na sumali. Kumbaga parang hindi walang bias. Yun. Di ba? Ano yun eh? Bang international judges. Yes. Kasi para at least hindi niya kilala kilala ko to parang gano'n. At least wala tayong marinig na within the group na parang naluto yung yung show na. Kapag nakausap ko si Jing, so yung life bearer, magkaroon tayo ng show September. Bibigyan tayo ng space. Wow. Tapos sa sugar glider, saka leopard gecko. So sabay-sabay yan, may space tayo. Sige ba? Yeah. Kayo, anong alaga mo? Kalapate lang? Kalapate lang. Aso, pusa, wala? Siya po. Ako po. Anong kuwan mo? Pusa? Aso. Jack Russell. Pusa, wala? Wala po. Manok, meron. Panabong? Kaya nakita ko yung post nyo. Sabi ko, may manok din pala si Rai. Kasi nag-expo naman si boss. Kaso hindi siya masyadong nakaprot sa mga manok niya minsan. Saka di ako gano'ng kilala. Yung farm ko kilala, Winslet. Dahil ang bayaw kong sumasabong ako, hindi ako po nasabungan. Naikwento ko sa inyo dahil sinumpa ko na yung sugal. Hindi lang sabong, lahat ng sugal. Even sa Kalapate, you can never see me pulling. Ako lang sa PH, hindi nagpupul Nagpupul doon, pangalan ko, pero malobad ko, di ako. Pinapautang ko pa sila, o pull kayo. Pag pinapul mo yan, sila, lagaan nila mabuti. Pero maganda nga yung strategy ni boss kasi yung mga lokman, nakapag-focus. Na, ito, isasali ko to, ikakarera ko, saka naging na siya. Na maganda talaga, at least mapupukusan, maging nakakapagdipad din siya sa other club. To support yung mga clubs na Magaling si Sir mag-motivate. Yes. Alam mo ang kondisyon namin, pull kayo, pahiram ko siya ng punan. Pag talo, okay, sagot ko. Pag panalo sa inyo, balik mo lang yung punan ko. So, alaga Kalapate, nakatutok sila. Seryoso sila kasi gusto nila manalo. Saka yung trophies kay boss, i-review mo pag akado pa lang sobrang dami na. Oo nga Maraming trophy. Actually, hindi naman natin sa Dream talaga natin magkaroon ng trophy. Ako katulad ko, meron akong line siya, pero hindi ko naman direct nakuha sa kanya, pero meron akong 52. Kumbaga, isa sa magaling din. May pedigree binigay. Wala po Yan na nga. Tingnan mo pedigree ko. Andun yung litrato ng Kalapate. Pag sinabi ko lang pedigree, I don't know. I'm not sure. Yes. Kasi marami dyan crack 52 ito, gano'n. How sure are you? Ako pag sinabi, marami nakapila sa crack 52 line ka. Wala akong stock Pag sinabi wala, it means talagang wala. Iba, meron iba nagbebenta. PK, BBC, ako, I don't do that. Para makabenta lang. Minsan, ang nangyayari, ang kawawa, newbie. Yes, oo. Kaya nga ang advice natin sa mga newbie, kung hanggat maaari, mag-direct na sila. Tama. Kasi ganun naman din ako rin direct I don't buy from commercial lot at sablod. Maraming commercial breeder, mas mura. But I buy directly kung saan siya. Koopman, direct ako kay Koopman Tim Merlin, direct rin ako kay Tim Merlin. Hindi ka maliligaw. Kasi hindi ka lolokoy kasi alam nila mismo yung ipon. Yung
minsan, director ganyan na, ano yung basic? Wala na, di na niya masagot. Yeah. Mostly, Saka maraming commercial breeding station. Hindi naman siguro dinadayo yung pedigree, but breed sila ng breed, walang lipad, walang testing. Alam mo, so basta itong line, bebentahan ka. Puro walang performance ng magulang. Yung mga pure line lang, we call that commercial breeding station eh. Mag-produce lang. O ito, bloodline na hinahanap mo, meron siya. yes. Tama yung And buy birds that produce, nanalo na. May performance, saka may performance. Yun ang gamitin niyo mas sigurado. Hindi ka na maliligaw. Kumbaga nasa 60-70% ka na nandun. Ako, yung binibili ko, yung talagang lipad na eh. Si Mike, gano'n din eh. So, ang ginagawa na, yung nakapag-produce na eh. Ay, nagkarera na, may performance na. Yun sigurado ka. Kasi pag nag-import ka ng tissue sa abroad, itetest mo pa eh. So, hindi mo may test sa lipad, sa producing. So, takes time. Pero pag nag-complete clocking siya, tsaka may performance, magandang speed, I assume magpaproduce rin siya. So, kung baka rin ng isa pa, i-breed mo sila, yes. At least, mas malaki ng chance. Mas magaling si Boss Jaime sa mga sa mga breeding. Yes, Talaga master breeders. Master breeder to si Sa akin, breeding lang eh. Like yung manok, hindi ako pupunta na sa bungan, hindi ako pupusta. But, pinag-aaralan ko yung breeding. Tapos yung mga kumukuha sa akin, pag nalaman ko which line na nanalo, alam ko na kung saan mag-concentrate ng breeding. Yes. Sir Jaime, anong sa tingin niyo yung future ng pigeon racing sa atin ngayon? Future ng pigeon racing? ano na po sa tingin niyo ang future ng pigeon racing? Okay, all over the world, my first world, US, Belgium, Europe, and US and Japan. Pababa ang pigeon sport nila. Dahil ang younger generation, they're after the career. Lahat ng career eh. Rather than keeping pigeons. So sa US, mga retired, mga seniors na, yung mga walang magawa, nag-aalaga. So not so many, ilan lang retired, tapos ilan lang mahilig. Saka may iba-iba, hindi naman lahat nasa pigeon. But here in the Philippines, every year yan, ever since 15 years ago, hindi nahihinto yan. Ang laki ng patas every year. Patas ng patas. I would say in the world, dito tsaka China lang patas eh. Thailand, not bad. Taiwan, okay naman din. Taiwan, dahil sa sugal eh. Ang Taiwan naman, nasa sport ng kalapatin, hindi dahil sa hilig nila, kundi sugal eh. Ang lakas sumugal. Ang laki. Ang premium po nila. Oo. Ang pooling nila, laki. So, ang kwan doon is sugal eh. They hire professional. Sea race po. Sea race sila. So, I will not consider them as hobbies or fancier. Hindi katulad sa atin, bata pa lang. Bata. Imagine MacArthur. Mas na bata, pwede sumali. Maliit na kulungan. Mag-lock beast kami. Ang lalit ng kulungan ng aso lang. Nag-aalaga siya, nananalo. Doon siya natutulog. Parang anak niya, binabantay niya yung kalapate. Kasi tayo Pilipino, mahilig tayo sa sabong. So, ang sabong, you need. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.